Jed, kumusta ang sitwasyon ngayon dyan sa Senado? Monica, matindi nga yung tensyong nararanasan o nararamdaman dito ngayon sa Senado at medyo magulo dahil ang dami ngang nangyayari kaninang magsimula yung sesyon. Sinimulan ito ng manifestation ni Senator Alan Peter Cayetano na mayroong 13 boto para palitan yung Senate leadership. Tapos sinabi niya rin na dumating na si Senator Ronald Bato de la Rosa dito sa Senado at sinundan pa ito nung pagdating ni former Senator Trillanes na sinasabi niyang dala na nila yung International Criminal Court warrant of arrest para kay Senator De La Rosa. Nahalal bilang bagong Senate President si Senator Alan Peter Cayetano matapos makakuha ng 13 boto sa plenaryo. Sa pagsisimula ng sesyon ngayong hapon, naghain ng manifestation si Senator Cayetano kaugnay ng pagpapalit sa liderato ng Senado. So I really admire your statement yesterday saying that you serve at the pleasure of the body. So may I manifest and that there are now at least 13 members of the Senate who wish to have a leadership change. Matapos ang suspensyon ng sesyon kanina, nag-nominate naman si Senator Amy Marcos ng papalit na Senate President. With that, Mr. President, may I move, therefore, to nominate Senator Alan Peter Cayetano as the new Senate President. Pagkatapos nito ay itinalaga naman si Senator Jinggoy Estrada bilang temporary presiding officer at nagbotohan na ang mga senador. With 13 votes for Senator Alan Peter Cayetano and 9 votes for Senator Tito Soto and 2 abstention, Senator Cayetano is hereby elected as the new Senate President. Session suspended. Kabilang sa mga bobotong pabor kay Senator Cayetano ay sina Senator Francis Chis Escudero, Senator Joel Villanueva, Senator Amy Marcos, Senator Rodante Morcoleta, Senator Robin Padilla, kasama rin si Senator Bongo, Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Jinggoy Estrada at si Senator Loren Legarda at bumoto ring pabor si Senator Loren Legarda, Senator Pia Cayetano, Senator Mark Villar at Senator Camille Villar. Habang bumoto naman kay Senator Vicente Tito Soto III ay sina Senator Panfilo Ping Lacson, Senator Francis Kiko Pangilinan, Senator Risa Ontiveros, Senator Bam Aquino, Senator Rafi at Senator Erwin Tulfo, Senator Sherwin Gatchalian at Senator Lito Lapid. Habang nag-abstain naman sina Senator Joseph Victor J.V. Ejercito at Senator Juan Miguel Zubiri. Sinabi ni Senator Francis Kiko Pangilinan na they don't object doon sa nasabing motion kasi wala silang numbers pero nag-manifest siya ng serious reservation sa hakbang ng pagpapalit ng liderato. Pero bago magsimula yung sesyon, itinanggi pa ni Senator Alan na may change in leadership dahil may plano umanong ipatigil ang impeachment. We're all praying for answers. Not only our nation, many nations around the world, like crisis, like the oil shock, and right. I wanna confirm sa inyo na walang katotohanan na magpapalit ng leadership para itigil yung impeachment. That's just political talk by the others. So let's see what happens. May mga consultations kami with the other members, but we need to unite and we need tamang direksyon ng ating bansa. Samantala, naniniwala naman si Senator Soto na may kinalaman ang nangyari sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Is this because of the impeachment, sir? Yung nangyaring palitan ng liderato? Yeah, probably. Probably. That's a very strong possibility. Because if I were Senate President, once the House approves the articles of impeachment and sends it to us,
I will constitute and convene the impeachment court tomorrow. Ngunit tiniyak niya na kahit hindi na siya ang Senate President, ay igigiit nila kung ano ang nasa konstitusyon. Nakakahiyaan niya sa taong bayan kung hindi matuloy ang pag-convene ng Senado bilang isang impeachment court kapag dumating o sa oras na dumating sa kanila ang reklamo laban sa Vice Presidente. Depende, hindi natin masabi ngayon kung paano ang strategy. Pero sa part will sir, We will insist that the Constitution be followed by the Senate. So what will become of the Senate, sir, kung hindi matuloy ang impeachment trial o wag lang impeachment court? Because Nakakahiya sa taong bayan kapag pagka nagkagano ng Senado. Samantala, habang sesyon ay dumating si dating Senator Antonio Trillanes IV at nang tanungin siya bakit siya andito sa Senado, sinabi nito na kasama siya ng National Bureau of Investigation o NBI para iserve ang International Criminal Court o ICC warrant of arrest kay Senator De La Rosa. Ayon sa dating senador, personal request ito ni Senator Bato na samahan ng aaresto sa kanya kaya andito si former Senator Trillanes. Monica, sa mga oras na ito ay nananatili sa loob ng plenaryo si Senator De La Rosa at wala pang update kung naihain na sa kanya yung sinasabi ni Senator Trillanes na warrant of arrest na dala nila mula sa International Criminal Court. At sa kasalukuyan, nagpupulong yung mga senador habang nakasuspend yung session doon sa loob ng plenaryo. Ayan muna update mula rito sa Senado. Balik sa inyo, Monica. Maraming salamat, Jed Neresina.